Good morning sa lahat. Grabe po yung lamig ngayon. -44. Yung wind chill po namin. Hindi pwedeng umabsent kasi may exam sila. Dapat mamaya pa yung pasok niya dahil may exam nga. Medyo maaga siya ngayon. Ayan. Ha. Temperature po natin ngayon -35. Pero yung wind chill maabot po ng -44. So, sana kung walang exam si Bengbeng, sabi ko sana pwede na siyang umabsent muna. Oo, finals kasi nila, so hindi pwedeng umabsent. Oo, cancel po yung mga school bus ngayon. Nakita ko sa post ng Regina Public Schools. Ang sabi, basta nasa -40, pababa yung wind chill, wala po silang school bus. So, nasa parents yun or sa mga guardian kung papasukin nila yung mga anak nila, kailangan nilang ihatid. Pagka halimbawang hindi mo na mapapasukin, tawagan mo lang yung school para inform na hindi mo papapasukin yung mga bata. Yung mga sasakyan po ngayon, pag hindi naka-plug in yung black heater, medyo hirap po talaga siyang mag-start. Tsaka yung mga schools po pala dito, ang sabi dun sa post kanina sa Regina Public Schools, hindi sila nagsasara ng school dito kahit na sabihin mo -40 pa baba yung temperature. Maliban lang daw kung sira yung furnace ng school, tsaka sila magko-close. Pero kahit na yun nga, walang school bus, bukas pa rin yung mga schools. Hindi kagaya sa ibang lugar na pagka, oo, kahit na masama yung panahon, yung malakas hangin, ganyan. Yung ibang school, alam ko, mga nagsasara eh. Pero dito po sa amin, hindi. Parang siguro sanay na sila na ganun talaga yung weather dito. Parang normal day na lang. Kasi sa atin, di ba, signal pa lang ng bagyo eh, wala nang pasok. Dito, bumabagyo, may pasok pa din. Nasa sayo na lang kung papasukin mo yung anak mo, hindi. Pero buti na lang pa hindi siya mahangin pa, no? Kasi kung mahangin to, lalong malamig. Beng, yung gloves mo, Beng, ha? Mamaya paglabas, isuot mo. Oo nga. Tapos mamaya, Beng, pagka sundo ko sa'yo, ganun pa din. Wait ka lang muna dun sa loob, Beng, tapos call na lang kita pagka, nasa labas na ako. Pag nagsundo ako kay Denise, hindi na ako nakikipagsabayan sa madaming mga sasakyan sa labas kasi mahirap. Maganda yung may bakante kang parkingan saglit lang, tapos pick up na. Kasi ngayon, dun sa harap ng school nila, dati medyo park ka pa doon ng mga ilang minuto, pero ngayon may sumasaway na doon. May taga city na naninita na bawal ngang magpark doon from 8 to 6, o parang 8 to 6 ata yun. Pero kasi pagka gantong sobrang lamig, pagkapalakarin mo pa yung bata na halimbawa nakapark ka sa medyo malayo, nakakaawa din naman, sobrang lamig eh. Time po namin is 7:30. So, grabe pa po yung dilim. Sabi nga nila, yung lamig po dito ngayon sa amin ay hindi na po pang tao. Pang karne na daw. Sa sobrang lamig. Sa bagay, parang nito lang naman ulit siya lumamig ng ganito. Parang nag-plus pa nga pa, no? Last week.
So, bumabawi talaga siya pagka January tsaka Feb. Yun talaga yung kasagsagan ng winter dito kasi. Kaya sabi nila, pagka December na hindi ganun kalamig, huwag muna daw magsaya. Kasi babawi pa yung panahon. Sasakyan dito ang naka-start siya bago umalis. Siguro mga at least ano yan, mga 20 minutes yung pa-start nila para lang warm yung loob. Good luck sa exam. Beng, mag-gloves ka ha pag lumabas. Ingat. Okay, okay. So, ayun na po. Tayo lang natin maka-akyat ang Beng. Maaga ngayon yung mga bata kasi nga may exam. So, ayaw nila yung naghahabol sila ng oras na yung sa first period nila. Para at least, diba, naka-relax na sila bago mag-start yung exam. Ayun na siya pa. Kapasok na. So, nung isang araw lang, nanonood kami ni Dadong ng, alam mo yung buhay sa pinakamalamig na lugar sa Russia? Yakutsk. Ewan ko, nung parang hirap kasi bigkasin yung pangalan ng place. So, sabi ko, nasa minus 50, parang ano pa yun sa kanila? Normal day. Oo. Sabi ko, Diyos me. Normal day, minus 50. Tapos dito, ano lang to, minus 34. Tapos yung wind chill namin is minus 44. Pero, masakit talaga sa katawan yung lamig pagka ganito kalamig. At basta parang feeling mo trangkasuhin ka. Kahit na, ayun nga, balot na balot ka naman. Sis ka na lang ay. Pagka ganito, pahirap na hirap yung sasakyan, no? Grabe usok na. Hirap yung makina. Tsaka magastos sa gas, no? Biruin mo kada alis mo magpapa-start ka ng at least mga 20 minutes. Para warm lang yung minsan nga hindi pa nga ganun ka-warm yung sasakyan eh. 'Di ba? Ayan no. Halos hindi mo na makita yung daan. Dandahan ka dyan. Pagbaguhan ka na driver, pagka ganito, kakabahan ka. Ito po yung ating ulam. Bale, chicken breast na minarinate ko po sa toyo at meron siyang black beans paste. Pinan-fry ko muna siya after na marinate. Tapos, nag-isa lang ako ng sibuyas, bawang, tsaka etong luya. At, ayan. Ayan. May konting cornstarch lang din pala siya nung minarinate ko siya sa toyo, tsaka sa black beans paste. Maglalagay lang po ako ng konting chili oil. Ito po yung homemade chili oil na ginawa ko last time. Ay, dagdagan natin ng konting garlic. Garlic. Ayan. Diba? Pwede na yan. Baka masobrahan ng anghang. Masarap yung gantong luto. Lalo na siguro kung may bell pepper. Ayun nga, wala nga akong bell pepper. Pero meron tayong spring onions. Pampakulay lang, tsaka pampabango. Adin tayo ng paminta. Para kompleto. Pwede din mag-add ng konting brown sugar. Depende sa gusto nyong lasa. So, yung mga ka-viewers, meron na tayong
chicken breast with black beans paste. Meron na tayong pang ulam. Healthy-healthyhan kasi panay chicken breast. Masarap at ito kasi medyo maanghang. So, yun po, gagawa tayo ng cheese roll dahil meron po akong Eden cheese na galing Pinas. So, napasalubungan tayo ng 2 ganto. At, ayan na po yung ating dough. Ready na. Kakatuwa, no? Mas iba kasi talaga yung lasa ng Eden cheese kesa yung isang binibili namin, yung Magnolia. Mas masarap talaga yung Eden. Ayan, simulan ko ng maglagay ng cheese sa ating bread. Ito na po yung ating cheese roll. So, paalsahin ko na lang muna siya bago natin i-bake. Ayan, nilagyan ko siya ng parang divider para hindi po siya magdikit-dikit. So, ayan po, luto na po siya. Yan, nilagay ko lang muna dito sa rack para medyo mag-cool down. At lagyan na natin ng butter habang warm pa. Ayan, meron na siyang butter. Tapos pagka malamig na po siya mamaya, lagyan na natin ng sugar tsaka milk powder. Yan, yun yung pinaka-topping niya. Ayan. So, ito na po yung topping ng ating cheese roll. Bale, combination siya ng milk powder tsaka sugar. So, ayan, lagyan na natin ito ng topping. Ayan. Oh, in fairness. Nakakatuwa. Ang tagal ko na pong gustong gawin to eh. Ngayon lang natuloy. Dinidiin-diin para kumapit.
Beng, ito na yung cheese rolls, oh. Ako, ang ganda tingnan. May masaya na naman mamaya ang magtatay. Kasi masarap na naman yung tinapay. Lang ganda tingnan, oh. Ayan pa yung apat. Medyo na overbake to. Ayan. Pero okay lang. Kami lang naman yung kakain. Laman tiyan din yan. Kahit sabihin mo na overbake. Pero malambot siya. Nice. Success yung ating cheese rolls. Up. Cheese rolls, te. Yeah. Chuck cheese. Pwedeng ano, pwedeng pambaon, te. So yung mga ka-viewers, tapos na tayo maglagay ng ating toppings. Kakatuwa. So, ayan yung apat na piraso na sabi kong na-overbake. Pero kahit na medyo nag-brown siya, ang ganda ng tinapay niya. Nakakatuwa. First time ko po itong gawin. At ayan, yung ating cheese rolls. Sarap. Actually, hindi ko pa siya natikman. Pero parang ang sarap na. Beng, try natin, Beng. Subukan natin. Parang gusto ko sanang antayin si Dadong eh. Pero mamaya, tikman natin ulit pagka nandito si Dadong. Sarap. Hala, Beng, masarap siya. Masarap pala yung gantong tinapay. Lalo na yung cheese mo is ano, yung Eden. Actually, pwede siyang isausaw pa dito sa powder. Kasi masarap. Tsaka hindi po siya ganun katamis. Beng, may bago na tayong favorite, Beng. Higa. May bago na tayong favorite. Si Beng kasi ayaw pa niya mag-try. Bisibisihan pa po siya dahil nag-exam sila kanina. At ayun. Ang exam pala dito ng high school, parang hindi siya yung buong araw talaga. So kagahapon, buong araw kayo kahapon, Beng, no? Tapos kanina, parang hanggang mga 11 lang kasi once na natapos ka na daw sa exam mo, pwede ka nang makauwi. So, ayan, nag-message lang siya na pwede siya pick upin. Pero, pwede ka namang mag-stay kung halimbawa wala ka pang sundo. Eh, sobrang lamig kanina. So, ayun nga, buti na lang. Maaga natapos yung exam niya. Kaya, nakauwi siyang maaga. So, dahil tapos na yung exam niya, ginawa ko siya ng tinapay. Kasi ayaw pa niyang itry. Mamaya yan, gusto niya yung pandesal. So, ito po yung pandesal natin. Ayan, pinapalamig ko lang din. Sakto yan kasi, ayan nga, may isa tayong Eden cheese na napakalaki. At, ayan, gusto nilang magpalaman sa pandesal. Kaya, dalawang tinapay yung ginawa ko. So, ayun yung may palaman na cheese, kaso lang meron siyang milk powder na topping, tsaka sugar. So, ayan. Meron na po silang
Pangkape.